Ang makikita nyo ay ang tinatawag na binunga tree. Ayan, magandang araw sa ating lahat. Meron na naman tayong napag-alamang napaka-importanting puno na tumutubo. Pinaka-native puno dito sa Pinas. Ating alamin. Ito ay ang native na puno sa Pilipinas. Ito ay dalawang klase, may mababa at mataas. May malalapad na dahon at maliliit na dahon. Ang scientific name ng binunga tree ay Macaranga Trinarius at Grandifolia. Ang Macaranga Trinarius yung maliit na dahon na matangkad ang puno, na halos wala siyang sanga. Bali, yung magiging sanga niya ay nasa pinakatuktok nito na mga dahon na maliliit lamang. Compare doon sa malalapad na dahon na mabababa, ay yun ang tinatawag na Grandifolia. So, ang Macaranga Trinarius yung maliliit na dahon at matangkad ang puno. Yung mabababa, yun naman ang tinatawag na Grandifolia, yung malalapad na mababa lamang siya. Sa ibang tawag, ito ay tinatawag na nurse. Bakit po? Kasi ito yung mga sinisira ng mga tao sa lahat ng kabundukan. Sila ay yung natitira kung saan-saan sila natubo. Sila ay yung kusang nabubuhay rin. Para silang tinatawag na pioneers species. Si Leonard Coe, expert sa mga puno, na imbis mag-tree planting, ito ang sagot para makatipid ang gobyerno. So, hayaan nating lumaki sa mga areas para matabunan yung mga damo na hindi kailangan or walang silbi. At para din talunin yung mga damong walang silbi. Ito ay pwedeng gawing dekorasyon at mga palilim sa ulan or sa mga araw. Pwede rin nga gawing payong dahil sa lapad ng dahon nito. Bukod doon, ang binunga tree or Macaranga grandifolia ay isang ori ng puno na katutubo sa Pilipinas, particular sa Luzon at Mindanao. Ito ay kilala rin sa mga pangalang coral tree, nasturtium tree, Philippine coral tree. Sa English yun po. Sa ibang salita naman, ito ay nakilala bilang abing-abing, bangaba, biluak, binggabing, takipin, at sa Tagalog, binunga. Ang binunga tree ay isang maliit na puno na maaaring umabot ng 4 hanggang 10 metro ang taas. Ito ay may malalapad na dahon na maaaring umabot hanggang 80 sentimetro ang haba at 50 sentimetro ang lapad. Ang mga dahon ay may kulay na mapupula sa simula at nagiging maitim na berde habang tumatanda. Naririto ang ilang benepisyo ng binunga tree. Ang mga gamit sa tradisyonal na gamot. Ang pulang dagta na nakukuha mula sa puno ng binunga ay ginagamit bilang pandikit para sa mga instrumentong pangmusika at bilang panggamot sa mga sugat sa bibig. Ang mga dahon, balat at bunga ng binunga ay ginagamit sa paggawa ng basi, isang tradisyonal na inuming nakalalasing sa Pilipinas. Ano naman ang gamit nito sa pagkain? Ang mga dahon ng binunga ay ginagamit sa pagbalot ng pagkain sa Pilipinas. Maaari din po itong pandekorasyon. Ito ay sikat na halaman sa mga harden sa tropiko dahil sa malalapad nitong mga dahon at magagandang bulaklak. Paano gamitin? Ang hibla mula sa balat ng binunga ay ginagamit sa paggawa ng pamingwit. Paano natin ito iingatan? Ang binunga tree ay nasa listahan ng IUCN or International Union for Conservation of Nature bilang vulnerable. Tulad ng nasabi ko, ito rin ay nagsisilbi or in other words, siya ang pinaka-nursing puno sa kabundukan. Sa kabuuan, ang binunga tree ay isang mahalagang halaman sa Pilipinas na may iba't ibang gamit
tradisyonal na gamot, pagkain at pandekorasyon. Ang pag-aalaga sa mga punong ito ay mahalaga upang mapanatili ang kanilang populasyon at mapanatili ang kanilang mga binibisyo sa tao at kalikasan. Ngayon lamang po, sana po ay meron na naman tayong bagong natutunan. Maraming salamat.